Noong taong 1478, sa loob ng 51 years, iisang pangalan ang naghari sa kalawakan, ang NEB Corporation. Mula sa pinakamalapit na planeta hanggang sa pinakamalayong sulok ng solar system. 21 years na ang nakalilipas, sa malayong planetang Sirius 6b, natuklasan ng NEB Corporation ang isang pambihirang materyal, ang Brennium. Isang sangkap na kayang baguhin ang takbo ng mundo, at posibleng maging susi sa pagwawakas ng pandaigdigang krisis sa enerhiya. Ngunit kapalit ng kapangyarihan ng Brennium ay isang mabigat na panganib. Sa bawat pagkuha nito, kumakawala ang nakamamatay na radiation at polusyon na unti-unting pumapatay sa kapaligiran. Dahil dito, nanindigan ang Federation of Miners and Scientists, ang tinatawag na alliance, at nanawagan na itigil ang pagmimina. Ngunit sa halip na makinig, galit ang isinagot ng NEB Corporation, at dito nagsimulang magbago ang kapalaran ng lahat. Ang tensyong ito ang naging mitya ng isang mainit na digmaan, isang labanan na sa Sirius 6b lamang sumiklab, ngunit ang epekto'y umalangaw-ngaw sa buong kalawakan. Sa sukdulang desperasyon at kapangyarihan, gumamit ang NEB Corporation ng mga nuclear bomb. Sa isang iglap, naglaho ang milyon-milyong buhay, at ang dating mundong puno ng pag-asa ay naging abo. Ngayon, makalipas ang isang dekada mula sa kaguluhan, iilan na lamang ang natitirang buhay. Sa ilalim ng lupa, sa isang malamig at tahimik na shelter, nagtitipon ang mga natirang manero, ang pagsusugal ang naging libangan nila, kapalit ng isang stick ng Marlboro. Sa gitna ng kanilang katahimikan, biglang may napansin, isang aninong gumagalaw sa mga security camera. Agad silang napatigil at sinilip ito ng mas mabuti gamit ang binoculars. At doon nila nakita ang may isang sundalo ng NEB na papalapit. Habang papalapit ang sundalo, handa na sana silang magpaputok ngunit may kakaiba. May mali sa kanyang galaw. Kaya sa halip na umatake, nanatili silang tahimik, nagmamasid. At sa isang iglap, bumasag sa katahimikan ang isang nakakabinging sigaw. Nayanig ang lupa, may kung anong gumagalaw, napakabilis, sa ilalim ng buhangin, at papalapit ito. Agad na binaril ng sundalo ang bagay para pigilan, ngunit mas marami ang mga nilalang na ito. Sila ay tinatawag na screamers, at ang kanilang pagsigaw ay nagpapasakit sa tenga ng sundalo. Patuloy niyang binabaril ang mga ito, ngunit patuloy na dumarating ang mga screamer at pinalilibutan siya. Kapag ang sundalo ay naglabas ng isang silindro, ang screamer ay tumalon mula sa buhangin upang putulin ang kanyang braso. Sa gitna ng kaguluhan, may inilabas siyang isang hugis silindro, ngunit bago pa niya ito magamit, isang screamer ang biglang sumulpot mula sa buhangin. Sa isang mabilis na atake, sinabayan ng matinding sigaw, tinamaan nito ang sundalo at naputol ang kanyang braso. Matapos ang brutal na pag-atake, pati binti ng sundalo ay hindi nakaligtas. Sa kanyang paghihingalo, sabay-sabay na sumugod ang mga screamer para sa huling, nakamamatay na atake. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Chuck. Tahimik niyang pinanood ang nangyayari bago magsalita, mabigat ang boses. Ayon sa kanya, kung wala ang screamers, matagal na sanang natalo ang kanilang panig sa digmaan. Nagtataka si Chuck kung bakit isang sundalo ng NEB ang umatake sa kanilang bunker ng mag-isa, parang sinadyang ipakita ang sarili sa kanila. Sa gitna ng pagdududa, may isang manero ang nagmungkahi na baka gusto nitong makita nila ang dala nitong silindro, na tila may mahalagang nilalaman o mensahe. Dahil dito, nagdesisyon si Chuck na kunin ito. Bago siya lumabas, binuksan niya ang isang bracelet na pansamantalang magtataboy sa mga screamer, binibigyan siya ng ilang sandali ng kaligtasan. Sa gitna ng tensyon at panganib, humakbang siya palabas ng bunker, handa sa anumang katotohanang naghihintay sa kanya. Biglang hinatak pababa ng buhangin ang naputol na binti ng sundalo, tila ba may buhay ang ilalim ng lupa. Isa-isa, kinakaladkad ng mga screamer ang natitirang bahagi ng kanyang katawan. Nang subukan ng mga screamer na agawin pati ang putol na braso, agad nagpaputok si Chuck, hindi para umatake, kundi para itaboy sila. Saglit na umatras ang mga nilalang, hindi nag-aksaya ng oras si Chuck. Mabilis niyang sinunggaban ang metal na silindro mula sa kamay ng bangkay. Habang hawak niya ito, napansin niyang may nakaukit na simbolo ng alliance sa ibabaw. Dahan-dahan niya itong binuksan, at doon niya natuklasan, isa pala itong mensahe.
Isang mensaheng malinaw na hindi para sa kanila, kundi para sa Alliance. Makalipas ang ilang sandali, inabot ni Chuck ang silindro kay Commander Joseph. Sinuri niya ito, agad napansin ang kakaibang detalye. 6 na buwan nang walang balita mula sa NEB, at ngayon, may isang sundalong lumitaw, mag-isa, isang bagay na hindi kailanman nangyayari. Hindi mabuksan ni Joseph ang silindro, hanggang sa kusa itong nag-pop at bumukas sa kanyang mga kamay. Dahan-daang lumabas ang mensahe, isang transmisyon mula sa marshal ng hukbo ng NEB. Isang hindi inaasahang kahilingan, negosasyong pangkapayapaan. Para kay Chuck, ito na ang hinihintay nilang pag-asa. Ngunit para kay Joseph, isa lang itong malinaw na bitag. Hindi siya nag-aksaya ng oras, agad niyang inutusan ang opisyal ng komunikasyon na magpadala ng mensahe sa Earth, humihingi ng utos kung ano ang dapat nilang gagawin. Sinamantala ni Joseph ang pagkakataon at ipinaalam sa kanya, may isa pang mensahe silang natanggap. Isang emergency transmission mula sa isang commercial aircraft, humihiling ng pahintulot na makalapag. Malayo ang bunker sa mga shipping lane, kaya agad napaisip si Joseph. Hindi normal na may komersyal na sasakyang mapadpad sa ganoong lugar. Kumunot ang kanyang noo, saka siya nagutos, alamin kung ano ang kanilang emergency. Habang sinusuri nila ang mensahe, may napansin sina Chuck at Joseph, may kalakip itong mapa. Isang detalyadong lokasyon, ng command post ng NEB. Hindi pa rin kumbinsido si Joseph. Para sa kanya, may mali. Isang sundalo lang ang ipinadala, hindi isang buong team. At higit pa roon, 2 linggo nang tahimik ang NEB. Walang kahit anong radio signal. Maya-maya, lumabas si Secretary Green upang kausapin sina Joseph at Chuck, humiling ang NEB ng tigil putukan, isang hakbang para wakasan ang digmaan. Natuklasan ang brennium sa Trium-4, isang bihirang mineral na walang kahit anong radiation. Dahil dito, nakatakdang magsimula ng pagmimina ang NEB sa naturang lugar. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat, unti-unting naglaho si Secretary Green. Ang signal ay naapektuhan ng radiation mula sa isang dust storm, dahilan ng glitch sa transmission. Ilang sandali lang ang lumipas, matapos ang mabilis na pag-reset muling bumalik sa normal ang projection. May bahagi ng mensahe ang nawala sa transmission, kaya putol ang narinig ni Chuck at Joseph. Ang natira ay babala lamang mula kay Green, huwag makipag-ugnayan sa NEB base upang hindi malagay sa panganib ang kanilang operasyon. Pagkatapos ng mensahe, nagtungo sina Chuck at Joseph sa bar upang magpalamig at pag-usapan ang tunay na posibilidad ng kapayapaan. Biglang napunta si Chuck sa personal na tanong, kung hahanapin pa ba ni Joseph ang kanyang dating asawa kapag natapos na ang lahat. Sandaling natahimik si Joseph bago umiling. Sa sandaling iyon, dumating ang babala, papalapit na ang isang dust storm. Agad na kumilos ang mga tripulante. Isa-isa nilang sinindihan ang mga espesyal na pulang bagay, isang protection laban sa radiation na dala ng bagyo. Habang yumiigting ang hangin sa labas, ang lahat ay naghihintay sa pagdating ng bagyo. Biglang yumanig ang gusali, kasunod ang pagpatay ng mga ilaw habang bumabagsak ang mga kagamitan sa paligid. Nagkagulo ang mga tripulante, nagmamadaling lumabas upang alamin ang nangyayari. Paglabas nila, isang nakakagimbal na tanawin ang sumalubong sa kanila, ang commercial aircraft ay bumagsak sa malapit, usok at alikabok ang bomb alot sa paligid. Habang ang ilan ay abala sa pag-apula ng apoy, ang iba naman ay mabilis na pumasok sa bumagsak na aircraft, upang maghanap ng mga nakaligtas. Ngunit sa kanilang pag-inspection, may napansin silang hindi inaasahan, ang mga sakay ay hindi sibilyan. Hindi ito isang commercial aircraft gaya ng unang iniulat. Tahimik ang loob ng commercial aircraft, lahat ng nasa mga upuan ay wala ng buhay, may natagpuan silang isang nakaligtas, nakabaon sa ilalim at humihinga pa. Paglabas nila ng aircraft, nakasulat sa katawan nito ang Sirius 6B Transportation. Isang pangalan na walang saysay sa kanilang mundo, dahil alam nilang walang kahit anong airlines na umiiral sa lugar. Pagkatapos ay sinuri nila ang kargamento, at doon sila natigilan. 12-dosenang kahon ang nakasalansan sa loob, puno ng mga armas at kagamitang pandigma. Ngunit ang mas nakakagulat, may kasama itong maliit na nuclear reactor. Nagawa ng team na mailigtas ang nag-iisang survival, isang lalaki na nagpakilala bilang Ace. Pero may napansin agad si Joseph, wala itong protection bracelet. Dahil dito,
Nagpasya silang dalhin siya kaagad sa bunker, bago pa man siya tuluyang ma-expose sa mapanganib na kapaligiran sa labas. Ngunit bago pa siya maipasok sa bunker, biglang kumawala si Ace at tumakbo pabalik sa bumagsak na aircraft. May hinahanap siya, isang bagay na hindi niya maaring iwan, kahit pa delikado ang paligid. Agad siyang sinundan ng mga screamer, mabilis at walang ingay na sumusulpot sa buhangin. Napilitang magpaputok ang mga tripulante, pilit na pinipigilan ang paglapit ng mga nilalang habang hinahabol si Ace pabalik sa wreckage. Matapos mahanap ang kanyang discman, nagmamadaling tumakbo si Ace para makatakas. Ngunit bago pa siya makalayo, isang screamer ang biglang humarang sa kanyang dinadaanan. Sa tamang sandali, mabilis na kumilos si Joseph at nabaril ang screamer bago pa nito maabot si Ace. Nang maglaon sa loob ng bunker, maingat na pinag-aralan ni Joseph ang mga piraso ng screamer na kanyang nabaril. Natuklasan ni Joseph na ang modelong screamer ay may bagong pinahusay na chip, mas advanced kaysa sa mga nauna nilang nakaharap. Sa gitna ng pagsusuri, dumating si Ace upang tingnan ang mga ito. Doon niya inamin na siya ay isang espesyalista sa mga ito, may kaalamang maaaring magbago ng takbo ng kanilang laban. Naging interesado si Ace sa mga screamer, kaya ipinaliwanag ni Joseph ang mas malalim na katotohanan. Ayon sa kanya, ang mga screamer ay nilikha ng Alliance sa Earth, isang sandatang idinisenyo upang tuluyang tapusin ang digmaan. Nang subukan itong hawakan ni Ace, bigla siyang umatras at mabilis na binawi ang kanyang kamay, ilang segundo pa at mapuputol na ang kanyang mga daliri. Lalong nag-alala si Joseph habang tinitingnan ang data ng screamer. May isang detalye na hindi lang ito upgraded, kundi tila binago mismo ang pinagmulan nito. Dumating si Chuck at sumama sa kanila sa pag-iimbestiga. Doon niya ikinwento kay Ace ang natagpuang nuclear reactor sa kargamento, at ginamit ang Peking aircraft, at pinalitan ang pagkakakilanlan bilang isang commercial aircraft. Hindi alam ni Ace ang alinman sa mga natuklasan nila. Ngunit kalaunan, ipinaliwanag niya ang mas malinaw na katotohanan, ang lahat ng pasahero ng aircraft ay patungo sa Triumph 4. Doon nila ipagpapatuloy ang laban kontra Neb, isang digmaang tila hindi pa natapos sa kabila ng lahat ng usapang kapayapaan. Binanggit ni Joseph ang mensahe ni Secretary Green, ngunit napatingin si Ace sa kanya nang may pagkalito. Pagkatapos, ibinunyag niya ang isang nakakagimbal na katotohanan, patay na si Green, 2 years na ang nakalipas. Galit na pinaalis ni Joseph si Ace sa kanyang opisina, halatang hindi matanggap ang sinabi nito. Naiwang mag-isa si Joseph kasama si Chuck, at doon nila muling tinimbang ang sitwasyon. Hindi kumbinsido si Chuck, para sa kanya, hindi mapagkakatiwalaan si Ace. Habang si Joseph naman ay tahimik na nag-iisip. Tahimik na bumagsak ang bigat ng katotohanan sa silid. Wala nang duda, iniwan na sila ng Alliance. Wala nang dumarating na suporta. Tumaas ang tensyon ng sigawan ni Joseph si Chuck, pilit siyang pinapaharap sa realidad na ayaw nitong tanggapin. Nagpasya si Joseph na dumalo sa pulong, dala ang bigat ng lahat ng nalaman nila. Gusto sanang sumama ni Chuck, pero pinigilan siya ni Joseph. Sa halip, itinatalaga niya si Chuck bilang pansamantalang pinuno ng bunker habang siya ay wala. Bago umalis si Joseph, inabot ni Chuck ang sariling bracelet kay Ace. Ipinaliwanag niya na ang mga screamer ay umaatake lamang sa mga buhay na target, nakikita nila ito sa pamamagitan ng pag-detect ng pulse rate. Kaya ang bracelet ang nagsisilbing proteksyon, para itago ang presensya ng isang tao. Ang bracelet ay nagpapadala ng signal, at kinokopya ang flatline ng puso, nililin lang ang mga screamer na para bang wala ng buhay ang nagsusuot nito. Armadong lumabas sina Ace at Joseph mula sa bunker, handa sa anumang maaaring mangyari sa labas. Habang naglalakad sila sa malamig at tahimik na lupain na nababalot ng nyebe, nagpatugtog si Ace ng musika sa kanyang discman. Napansin ni Ace na naging mabigat at nakakakilabot ang hangin habang sila ay naglalakad. Ipinaliwanag ni Joseph na dulot iyon ng radiation sa paligid, binabago nito ang kalidad ng hangin, at may inabot kay Ace ang isang Marlboro Red, isang pansamantalang proteksyon laban sa epekto ng radiation. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Ace at Joseph ang mga inabandunang minahan. Itinuro ni Joseph ang mga ito at sinabi na dati, dito umiikot ang pinakamalaking minahan. Maya-maya, narating nila ang mga wasak ng isang lungsod, isang dating sentro ng buhay na ngayon ay wasak at tahimik.
Binomba ito ng Neb, ngunit ang pag-atake ay dapat sanay para sa Alliance. Ibinahagi ni Joseph ang kanyang nakaraan, 21 years na ang nakalilipas, dumating siya dito bilang isang manero. Noong panahong iyon, ang mga tripulante ay hindi pa bahagi ng Alliance, kundi nagtatrabaho pa para sa Neb, sa ilalim ng kanilang kontrol. Sa kalaunan, tumanggi ang mga tripulante na ipagpatuloy ang pagmimina. Nauwi ito sa isang matagal na digmaan. Hanggang sa isang araw, nagpasya ang Neb na tapusin ito sa dahas, binomba nila ang lugar. Mula noon, napilitan ang mga nakaligtas na magtago at mamuhay sa loob ng bunker. Naputol ang kwento sa isang biglang, malakas na ingay sa malapit. Agad na napalingon si Ace, nakita niya ang isang screamer na hinihila ang bangkay ng isang daga pababa sa ilalim ng yelo. Mabilis na nagpaputok si Ace, at umatras ang screamer na mabilis tumatakbo palayo sa nyebe. Agad siyang pinigilan ni Joseph, sinisigawan na huminto, dahil ang putok ay maaaring magbunyag ng kanilang lokasyon sa mas maraming panganib sa paligid. Ipinaliwanag ni Joseph na ang mga screamer ay ginagawa sa ilalim ng lupa, at ang buong proseso ay ganap na automatiko, parang walang kontrol ng kahit sinong tao. Mas lalo itong nagpakaba kay Ace. Walang nakakaalam kung paano ito nangyayari o sino ang nasa likod nito. Pagkaraan ng ilang sandaling paglalakad, may narinig sina Ace at Joseph na kakaibang ingay sa di kalayuan. Agad silang dumapa sa nyebe, tahimik na nagkubli at pinigil ang paghinga, habang sinusubukang alamin kung ano ang papalapit sa kanila. Inihanda ni na Ace at Joseph ang kanilang mga baril, handa sa anumang banta na lalabas mula sa katahimikan. Ngunit sa halip na kalaban, isang bata ang lumitaw, bitbit ang isang teddy bear, nakatayo sa gitna ng nyebe. Dahan-daang nilapitan ni Joseph ang bata, pinapakalma ang sitwasyon. Sa kanilang pag-uusap, nalaman nila na ang bata ay si Jobert. Tahimik itong nakatayo, mahigpit ang yakap sa kanyang teddy bear. Ikinwento ni Jobert na mag-isa siyang naninirahan sa mga wasak ng lungsod. Siya ay nakaligtas sa pamamagitan ng paghahanap ng pagkain, na kung anumang natitirang makakain sa paligid. Ibinahagi rin ni Jobert na nakaligtas siya sa mga screamer sa pamamagitan ng pagtatago sa mga guho at pag-iwas sa anumang ingay. Pagkatapos, tahimik niyang hiniling sa mga lalaki na isama siya, dalhin siya sa kanilang ligtas na lugar. Tumanggi si Joseph, ramdam ang panganib na maaaring idulot ng bata sa kanilang misyon. Ngunit iginiit ni Ace na hindi nila maaaring iwan si Jobert sa ganoong kalagayan. Patuloy na nagmamakaawa ang bata, at sa gitna ng pagdadalawang isip, sa wakas ay pumayag si Joseph, isinama nila si Jobert sa kanilang paglalakbay. Pagsapit ng gabi, pansamantalang tumigil ang grupo sa loob ng isang lumang gusali at nagsindi ng apoy. Tumawag si Joseph sa bunker ngunit mahina ang signal, putol-putol ang koneksyon, at agad ding naputol ang tawag. Pagkatapos, dinampot ni Joseph ang isang bato mula sa lupa. Sa unang tingin, karaniwan lang ito, hanggang sa bigla itong gumalaw. Sa harap ng kanilang mga mata, nagsimulang tumubo ang mga paa at ulo mula sa bato, habang si Joseph ay nagulat, mabilis niya itong tinulak palayo ang insekto. Nang maglaon, sinubukan ni Ace na mag-relax sa gitna ng tensyon. Saglit niyang tinanggal ang kanyang bracelet, saka ikinonekta ang kanyang Discman sa isang espesyal na salamin. Maya-maya, biglang may screamer na papasok sa silid, sinisira ang katahimikan ng gabi. Walang pag-aalinlangan, mabilis na itinulak ni Joseph si Ace palayo sa direksyon ng pag-atake. Upang iligtas mula sa tiyak na kapahamakan. Mabilis na nagpaputok si Joseph at tuluyang pinatumba ang screamer. Napatingin siya kay Ace, nagtataka kung bakit hindi nito narinig ang paglapit ng nilalang. Nang tingnan niya ang mga espesyal na salamin, doon niya natuklasan ang dahilan, abala si Ace sa panonood ng bold. Galit na agad na winasak ni Joseph ang mga salamin at pinagalitan si Ace, saka mariing pinasuot muli sa kanya ang bracelet para maibalik ang proteksyon nito. Habang humuhupa ang tensyon, nilapitan ni Joseph ang nabagsak na screamer, may hugis hayop ito, at mas advanced na ang chip na naka-embed dito, senyales ng bagong bersyon ng teknolohiya na hindi pa nila nakikita noon. Kinabukasan, ipinagpatuloy nila ang paglalakbay. Dahil wala na ang kanyang musika, si Ace ay walang humpay sa pagsalita habang sila ay naglalakad. Sa wakas, narating nila ang isang lumang gusali. Agad na nagiba ang kilos ni Joseph,
Maingat niyang sinuri ang paligid, bago sila tuluyang pumasok. Biglang umalangaw-ngaw ang putok, tinamaan si Jobert ng mga nakatagong sundalo. Agad siyang bumagsak sa lupa habang nagkagulo sina Ace at Joseph. Nang lapitan nila siya para suriin ang sugat, sa ilalim ng pinsala, may lumabas na mga mekanikal na bahagi, hindi ito isang normal na bata. Natuklasan ni Joseph, si Jobert ay isang screamer, ngunit may ibang uri ng chip na naka-embed sa loob niya, hinugot niya ito mula sa katawan ng bata. Sa sandaling maalis ang chip, biglang nagbago ang lahat, nagsimulang naging screamer si Jobert. Itinutok ni Ace ang kanyang baril kay Jobert, pero mabilis itong nasunggaban ng bata, pilit niyang pinigilan ang pagputok. Sa isang iglap, ang mekanikal na bahagi ng braso ni Jobert, naputol ito habang pilit niyang inaagaw ang baril. Lumapit sa grupo ang dalawang sniper mula sa NEB na sina Victor at Ryan, dala ang masamang balita. Ipinaliwanag nila na ang mga screamer ay mas naging matalino na ngayon. Nagpapanggap silang mga bata upang makalusot sa mga tao. Kapag dinala sila sa mga bunker, doon nila isinasagawa ang pag-atake, pinapatay ang lahat na sa loob. Nang akusahan si Joseph ng mga sundalo na sinadya niyang dalhin si Jobert, mariin siyang nagdepensa. Nanumpa siyang wala siyang alam sa tunay na pagkatao ng bata. Ipinaliwanag niya na ang layunin niya ay para sa negosasyong pangkapayapaan, at inabot niya ang mensahe bilang patunay ng kanilang misyon, habang yumiigting palalo ang tensyon sa pagitan nila. Pumayag si Victor na isama sina Joseph at Ace patungo sa kanilang bunker, kahit na halatang hindi sang-ayon si Ryan, at patuloy itong nagrereklamo. Sa pamamagitan ng vent system, palihim na nakapasok ang grupo sa loob ng gusali. Tahimik ang bawat galaw. Mula roon, tumawag si Joseph sa sarili nilang bunker upang ipaalam ang tungkol sa bagong uri ng screamer. Nang makahanap ng sandaling katahimikan, muling pinag-usapan ng grupo si Jobert, at doon nagsimulang uminit ang usapan. Nauwi ito sa pagtatalo, hanggang sa ang dating magkakampi ay nagtutok na ng mga baril sa isa't isa. Sa gitna ng tensyon, biglang may sumingit na boses, si Jessica. Pinutol niya ang pagtatalo at mariing sinabihan ang lahat na kumilos ng maayos, na sa halip na mag-away. Pagkatapos, sa hindi inaasahang paraan, humingi pa siya ng whiskey. Kinausap ni Joseph si Jessica ng pribado, doon niya unti-unting nalaman ang mas mabigat na katotohanan. Mahigit 3 years na mula nang magsimulang umatake ang mga screamer, at mula noon, wala ng commissary o maayos na supply sa gusaling iyon. Nang magtanong si Joseph tungkol sa Marshal, nagbago ang ekspresyon ni Jessica. Tahimik niyang ipinaliwanag na ayon sa protocol, ang Marshal ay dapat nasa command bunker, kung saan kontrolado ang lahat ng komunikasyon sa pamamagitan ng satellite system. Ipinaliwanag pa ni Jessica ang mas nakakapangilabot na katotohanan. Hindi lang iisang version ni Jobert ang nakita nila, kundi isang buong grupo ng mga katulad niya. Ayon sa kanya, ang mga ito ang responsable sa pagpatay sa karamihan ng mga sundalo sa lugar na iyon. Pumayag si Jessica na samahan si Joseph papunta sa command bunker, ngunit may kondisyon, gusto niyang makabalik sa Earth. Tahimik na ipinaliwanag ni Joseph ang masakit na katotohanan, inabandona na sila ng Earth, wala ng koordinasyon o tulong na darating. Pagkatapos, muling nakipagkita si Joseph kay Ace. Abala itong nagmamasid sa paligid, sinusuri ang buong lugar. Ngunit sa kanyang pagmamasid, may napansin siyang mas nakakabahalang mapanganib na armas at materyales, kabilang ang plutonium. Isang malinaw na senyales na ang lugar ay mas delikado kaysa sa una nilang inakala. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ni Joseph na hindi gumagamit ng nuclear ang Alliance, isang patakaran na matagal nang malinaw sa kanilang mga operasyon. Pagkatapos, sumakay ang grupo sa elevator na magdadala sa kanila pababa sa mga maintenance tunnel. Biglang nagulat si Ross sa isang ingay, ngunit napagtanto nila na kumpol lamang pala ito ng mga daga. Tinukso siya ni Victor, napansin ang kanyang takot sa mga maliliit na nilalang. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa mapansin ang isang rehas na bakal sa kisame. Binuksan nila ito, ngunit sa kanilang pagkamangha, isang bangkay ang biglang bumagsak mula roon, nagpapalala sa tensyon sa madilim na tunnel. Ginamit nila ang rehas na bakal bilang daan pataas, maingat na inaabot ang susunod na palapag. Mula roon, umakyat sila sa isang lumang hagdanan na tila matagal nang hindi nagagalaw. Sa bawat hakbang,
mas lumalalim ang katahimikan, hanggang sa tuluyan silang makarating sa command center. Pagdating nila sa command center, agad silang napahinto. Dugo ang bumungad sa buong paligid, sa sahig, sa mga console, at sa mga pader. Ngunit sa kabila ng senyales ng matinding labanan, wala ni isang tao ang makikita. Isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa silid. Hindi na kayanan ni Ryan ang nakikita. Sa paniniwalang wala ng pag-asa, tuluyan siyang nag-breakdown. Nagsimula siyang maghagis ng mga gamit mula sa mga mesa, winasak ang katahimikan ng command center habang bumabagsak ang mga kagamitan sa paligid. Nagpaputok si Joseph sa hangin para mapatigil si Ryan, sabay utos kay Ace na barilin ito kung patuloy pa siyang mag-iingay at magpapahamak sa kanila. Pagkatapos, lumapit si Joseph sa computer at sinubukang makipag-ugnayan sa Earth. Ngunit sa halip na sagot, puro error messages ang lumalabas, at walang sinumang sumasagot sa kabilang linya. Sa sandaling iyon, may screamer na pumasok sa silid. Agad na nagtago ang grupo sa likod ng mga server, pinipigilan ang kahit anong ingay. Tahimik ngunit nakakakilabot ang sumunod na eksena, umakyat ang nilalang sa mismong computer, at mula sa katawan nito, kumabit ang buntot na parang cable. Nagsimula itong mag-download ng impormasyon, parang may sariling layunin. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis ang screamer at muling nabalot ng katahimikan ang silid. Dahan-daang lumabas ang grupo mula sa kanilang pinagtataguan. Napansin sila ng nilalang, at nang makita si Ron, agad itong bumalik. Sa isang iglap, tinakpan ni Ace si Ron gamit ang sarili niyang katawan, pinoprotektahan silang dalawa sa tulong ng bracelet. Nalito ang screamer sa nawawalang pulse signal, at sa huli, umatras ito at muling naglaho sa dilim. Ngunit sa sandaling umatras si Ace ng isang hakbang, muling sumalakay ang screamer, isang biglaang pagtalon mula sa dilim. Walang pag-aatubili, sabay-sabay nagpaputok ang mga lalaki hanggang tuluyan nilang mapatamba ang nilalang. Ngunit sa gitna ng putukan, tinamaan at nasira ang computer, ang huling pag-asa sana nila para makipag-ugnayan sa Earth. Biglang namatay ang mga ilaw, at sa gitna ng dilim, isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw, ang version ni Jobert, nagtatanong kung maaari siyang sumama sa kanila. Hindi nag-atubili si Joseph. Inutusan ni Ace na ilayo ang iba, habang siya ay nanatili sa tabi ng sirang computer, handa sa anumang susunod na mangyayari. Sa kabila ng sira, nagawa ni Joseph na muling paandarin ang system. Inscan niya ang mga chip, at unti-unting nabuksan ang access sa mga lihim na file ng screamer. Habang binabasa niya ang data at pinag-aaralan ang iba't ibang modelo, dalawang anyo ni Jobert ang dahan-daang naglalakad sa dilim sa labas. At sa gitna ng katahimikan, muli niyang narinig ang kanilang boses, parang nag-uusap. Nang makalapit ang isa sa mga version na Jobert, biglang nagbago ang anyo nito, ang inosenteng mukha ay naging isang kakilakilabot na halimaw. Walang pag-aalinlangan, nagpaputok si Joseph at agad na umatras. Sa gitna ng kaguluhan, napilitan siyang tumakas. Sa elevator, nais ni Ace na hintayin si Joseph, ngunit mariing tumutol si Ryan, hindi na sila maaaring mag-aksaya ng oras. Samantala, sa madilim na lagusan, pilit na tumatakbo si Joseph. Nadapa at nahuhulog sa bawat hakbang, habang ang boses ni David ay unti-unting lumalapit mula sa likuran, mas malinaw, mas mapanganib sa bawat segundo. Biglang napalingon si Joseph nang may dumaan mula sa kanyang likod at may sumulpot sa likod niya, ngunit si Ace lang pala. Walang oras para magpahinga. Habang umuugong ang mga screamer sa loob ng tunnel, sabay silang tumakbo, hinahabol ng paparating na panganib. Sa huling sandali, naisara nila ang pinto bago tuluyang makarating sa elevator. Dahan-daang bumababa ang elevator, nagsimulang umalog ang pinto habang pilit itong binubuksan ng mga screamer. Sa huling sandali, bumukas ang elevator, naroon si Jessica. Walang pag-aalinlangan, sumakay sina Joseph at Ace. Sa susunod na palapag, muling nagsama-sama ang grupo. Agad ibinahagi ni Joseph ang natuklasan niya mula sa computer. Ayon sa data, si David ay isang version 3, habang ang anyong parang hayop ay isang version 1, ibig sabihin, may isang uri pa ng screamer na hindi pa nila nakikita. Ipinaliwanag ni Jessica at ng mga lalaki na ang version 2 na screamer ay isang sugatang sundalo na humihingi ng tulong para makalapit sa mga tao. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang huling makita ito,
At mula noon, walang nakakaalam kung nagpatuloy pa ba ito o kung saan na ito napunta. Naaalala ni Victor na ang version 2 ay bihirang magsalita, at kadalasang humihingi lang ng tulong. Sa gitna ng tensyon, bigla niyang inakusahan si Ron na maaaring isa itong version 2 na screamer. Natarante si Ryan at muntik nang magpaputok sa galit at takot. Ngunit bago pa man siya makakilos, mabilis na naghagis si Victor ng kutsilyo. Tumatama ito sa dibdib ni Ryan sa isang matinding pagsubok kung ano talaga siya. Sumang-ayon si Ace sa hinala ni Victor, dahil napansin niyang hindi kailanman umiinom ng whiskey si Ryan ng kasama nila, isang kakaibang detalye sa gitna ng matagal nilang pagsasama. Ngunit nang bunutin ni Joseph ang kutsilyo, dugo ang sumambulat, isang inosenteng lalaki ang napatay. Lalong tumindi ang hinala ng si Jessica naman ang magduda kay Victor, na maaaring isa ring screamer. Idinagdag pa niya na 2 araw pa lang niyang nakasama si Victor. Hinamon ni Victor si Jessica na barilin siya, ngunit nanginginig ang kamay nito at hindi niya magawa, uminit ang tensyon sa pagitan ng grupo habang lalo silang nagdududa sa isa't isa. Nang tuluyan silang lumabas ng gusali, sinubukan ni Joseph na makipag-ugnayan sa bunker. Ngunit puro static at putol-putol na signal ang kanyang natanggap, walang sagot, walang koneksyon, at walang kasiguraduhan kung may natira pa ba sa kanila roon. Tumanggi si Victor na humingi ng tawad, iginiit na aksidente lamang ang nangyari at wala siyang intensyon na saktan ang inosente. Ngunit hindi na nagpatinag si Joseph. Sa gitna ng lumalalang tensyon ng grupo, malamig niyang sinabi na handa siyang patayin si Becker kung kinakailangan para maprotektahan ang iba. Pagkatapos ng mahabang oras ng paglalakad, sa wakas ay narating nila ang bunker ng Alliance. Pumasok sila sa loob ng ligtas na pasilidad, doon, muling nakipag-ugnayan si Joseph kay Chuck. Hiniling ni Joseph na lumabas si Chuck, ngunit paulit-ulit lamang itong tumangging sumunod at iginiit na papasok sila sa loob. Sa lumalalang pagdududa, pinilit ni Joseph na ipabukas ang pinto. Pagbukas nito, isang nakakakilabot na tanawin ang sumalubong sa kanila, isang grupo ng mga version na Jobert na lumalabas mula sa bunker, bit-bit ang kanilang teddy bears. Agad na nagpaputok ang team at isa-isang bumagsak ang mga version na Jobert. Ngunit hindi doon natapos ang panganib, sumulpat din ang mga screamer mula sa ilalim ng lupa, kaya napilitan silang hatiin ang kanilang atensyon sa 2 pangkat. Nang lumapit pa ang mga iba pang version na Jobert, ginamit nila ang flamethrowers para pigilan ang paglapit nito. Ngunit tila walang katapusan, parami ng parami ang lumalabas mula sa bunker. Sa gitna ng kaguluhan, isiniwalat ni Joseph na nakuha ni Ace ang isang nuclear mula sa command center at nailagay ito sa kanyang sandata. Sa desperasyon, pinaputok nila ito sa bunker, na nagdulot ng napakalaking pagsabog na yumanig sa buong lugar at nagpabagsak sa lahat. Kinabukasan, nagising si Ace sa katahimikan at narinig si Victor na humihingi ng tulong, nasugatan at nasa bingit ng kamatayan. Agad siyang tumakbo patungo rito. Galit na galit, na kinumpirma ni Victor na isa rin siyang screamer, at sa isang iglap ay niyakap si Ace para patayin. Nang magising si Joseph, huli na ang lahat, patay na si Ace. Ibinagsak ni Victor ang bangkay bago siya muling umatake kay Joseph. Sa matinding laban, binaril siya ni Joseph sa mukha at nasira ang kalahati ng kanyang ulo, ngunit hindi pa rin ito sapat para mapigilan. Habang patuloy na nagsasalita si Victor tungkol sa clan care philosophy, muling nagpaputok si Joseph, at sa pagkakataong ito, nahati ang katawan ni Victor sa 2 at tuluyang bumagsak. Pagkatapos, sinabi ni Joseph kay Jessica na may emergency ship na itinago ng Alliance sa mga bundok, at maaari nilang gamitin ito para makabalik sa Earth. Ngunit bago sila umalis, kinuha niya ang chip ni Victor at napansin ang kakaibang nakasulat dito. Nang hilingin ni Jessica na makita ito, sinubukan ni Joseph na tiyakin kung tao pa siya, hiniwa niya ang kanyang kamay. Dumugo ito, kaya kumpirmadong tao siya. Agad niya itong nilapatan ng benda at humingi ng paumanhin, dahil kailangan niyang makasigurado na hindi siya screamer. Nang maglaon, naghanap sila ng emergency ship sa gitna ng matinding lamig. Naisip ni Jessica na sumuko, ngunit sinabi ni Joseph na siya na lang ang meron siya at nangakong iuuwi siya. Natagpuan nila ang isang nakatagong panel sa ilalim ng nyebe na nagbukas ng daan papasok sa isang lihim na pasilidad sa bundok. Habang pababa si Jessica sa elevator, sinubukan ni Joseph i-activate ang system, ngunit hindi ito gumana.
Umakyat siya para ayusin ang power box, ngunit nagsimula itong mag-countdown. Biglang may sumuntok sa kanya, si Chuck. Ipinahayag niyang na dapat siya ay mamatay ng mag-isa bago niya siya itulak. Naglaban sa crane ang dalawa, at kalaunan ay inihayag ni Chuck ang nakakatakot na katotohanan, isa rin siyang screamer, at siya version 2 na kayang gayahin ang mukha ng tao. Ginaya rin nila ang marshal at nagpadala ng peking mensahe. Sa gitna ng laban, sinaksak ni Joseph si Chuck at ikinabot sa kuryente, dahilan para tuluyang mapatay siya at mabasak ang katawan sa security laser. Muling nagkita sina Joseph at Jessica, ngunit may mas malalang problema, isang seat lang ang meron sa emergency ship. Sa huling sandali, pinili ni Joseph na isakripisyo ang sarili para makatakas si Jessica. Ngunit bago pa siya makaalis, lumitaw ang isa pang Jessica, na inihayag ang sarili bilang version 4, isang mas advanced na screamer na kayang magpanggap bilang tao. Sa matinding galit, itinulak nito ang unang Jessica at sumabog ang huling sandali sa kaguluhan habang nagtatapos ang kanilang laban. Sinubukan din ni Joseph na sumakay sa ship, ngunit bumalik si Jessica at muling nakipaglaban sa kanya para rito. Sa paligid, nagkagulo ang mga screamer habang nag-aaway sila, unti-unti gumuho sa mga security laser ng pasilidad. Habang palihim na nakakakuha ng pagkakataon si Joseph, binaril niya ang isa, ngunit sa sumunod na sagupaan ay siya ang natamba. Sa huling sandali, nag-activate ang aircraft at sinunog ng apoy mula sa makina ang naglalaban, tuluyang tinamaan si Jessica hanggang sa tuluyang sumabog ang katawan nito. Sa gitna ng kanyang paghina, sinabi ni Jessica na si Joseph ang nagturo sa kanya kung paano magmahal, bago siya mamatay. Hinagkan niya nito ng pamamaalam. Mabilis na sumakay si Joseph sa ship at tuluyang umalis sa planeta, bit-bit lamang ang isang teddy bear bilang alaala. Ngunit nang alisin niya ang kanyang bracelet, gumalaw ang teddy bear, isa rin palang screamer.